Anong ginawa ni Jesus? He stretched out His hand and helped Peter to get up again. Kaya kanya binibigyan ng mga bagay na yan kasi alam niya na kaya mong i-handle yan. At kapag na-handle mo yan, itetestify mo yan sa iba. At kapag tinestify mo yan sa iba, mag-glorify yung pangalan niya. Lilimos sa kanya nung sabi ni Peter, wala man akong pilak, wala man lang ako may bigay sa'yo, pero ang ibibigay ko sa'yo, yung kagalingan na nanggagaling kay Kristo. Anong ginawa ng pilay na yon? Siya'y tumakbo at nagpuri sa Panginoon. God will use you even you make mistakes. God will use you even you think that you are weak. God will use you even if you think that you are not enough, because God is enough in your life. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we remain standing, let's open our Bible in the book of Matthew 14:28. Hallelujah, Jesus. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. In NIV, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Let's all bow our heads and let's pray. Jesus, salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon, O God. I know every day is a blessing, O God. I believe this day is the day that you have put this word for us. Walang aksidente na ito yung word ninyo ngayong araw na to. Walang aksidente, Panginoon, na nandirito kami ngayong araw na to. Kaya, Panginoon, have your way, O God, Jesus. Let your Holy Spirit move. Stretch out your hand and heal these people, Panginoon, na nagsisik sa iyo, Panginoon. I know, God, Jesus, that they need you in their lives, Panginoon. Wala kami kung wala ka, Panginoon. And I cannot speak na maganda, Panginoon. I am not eloquent. I am not enough, oh God, Jesus. But Lord God, if you speak right now, if you speak through this word, if you breathe in this word, Panginoon, alam ko, Panginoon, na ikaw ang magsasalita at ikaw ang kikilos sa bawat isa na nandirito, Panginoon. Anumang distractions, oh God, anumang gawa ng kaaway, pinapalayas ko, I rebuke you in Jesus Christ's name. Only Jesus Christ will be glorified in this day. I declare victory, O God. In Jesus Christ's name we pray. Everybody shout, Amen! Bago kayo po, sabihin mo sa katabi mo, I love you, Jesus. I love Jesus. Ayan. So, makakaupo na po kayo. Hallelujah. It's been a while since I speak in this altar ng Sunday. Ako po si Mariah Kate Beria, anak ni Pastor Joshua Beria. And dahil nasa probinsya po ang ating pastor ngayon, if I'm not mistaken, nasa Pangasinan po sila. At naging binisita nila doon yung kaibigan nilang pastor from ACCJ. That's why ako po yung naatasan ng Panginoon na magsalita ngayong araw na to. Okay lang po ba? Ayan, so binabati ko nga pala ang may birthday ngayong araw, si Vienna, tama ba? Ayan, happy birthday. 18th birthday niya ngayon. Wow, dalaga na siya. Ayan. Siguro isang brief background lang. Nagsimula po ako mag-share ng Word of God sa isang youth service. I was grade 8. Ayan. Sobrang saya ko noon, nag-share ako ng Word of God. Kahit na ang topic ko noon, loyalty versus disloyalty. Pero yung mga Bible verse, parang ang gulo-gulo ng mga pagkakasabi ko noon, sobrang hindi connected lahat. Tapos nagsalita din ako sa youth camp
Kasi akala nila magaling ako magsalita. Pero sobrang kabado ko, nagsalita ako ng youth camp, hawak-hawak ko yung script ko, nakakaganon, nagsasalita ako, gumaganon yung puppet. Tapos yung mga taong nasa harapan ko, tumatawa sa akin. Pero I was grade 10, I guess, that time. But now, here I am, nagsishare ng Word of God sa maraming platform, sa TikTok, YouTube, Facebook, and sa ating church. Ayan, subscribe to Ate Kate TV. Char. Nag-promote. Pero, ngayong araw na to, muntikan ko nang i-call or i-title itong word na to na fix your eyes on Jesus Christ. Pero parang pinapabago sa akin ni Lord yung title na sabihin na lang natin na I love you, Jesus Christ. Do you say that to Jesus? Na I love you, Lord. I love you, Jesus. When I was a kid, I was so afraid to tell that to God because I know I am not worthy of God. Because I know if I say, I love you, Jesus, it means I need to love other people. It means I have to forgive other people. If I love Jesus, I should shine like my light. Sabi niya sa Matthew, let your light shine. Hindi mo yan tinatago, amen? Kaya paano mo nasasabing mahal mo si Jesus kung hindi naman nakikita ng ibang tao sa'yo na mahal mo si Jesus? Kasi pangit pa rin yung mga ugali natin. Amen? Pero this day, we're gonna talk about the story how Peter loved Jesus Christ. In Luke 5:1-11, Jesus met Peter. Kapag ang Panginoon ay nakilala mo, magbabago ang buhay mo. Amen? Sino dito nagbago ang buhay dahil sa Panginoon? Amen? And Jesus went to sa dagat at nakita niya doon si Peter na namomroblema. Baka sabihin niyo, kaya gusto ko si Peter yung topic kasi paborito kong pamangkin si Peter. Si Peter ay isang fisherman. Para mangingisda lang siya sa tingin niya, sa sarili niya, hindi siya karapat-dapat sa Panginoon, siya'y walang pinag-aralan, kundi isa lang siyang mangingisda. Pero kahit nasabihin mo na wala kang kwenta, kahit nasabihin mo na hindi ka qualified, ang Lord ang nagka-qualify sa'yo. Kapag tinawag ka niya, He doesn't care about your past. He doesn't care about what you can bring in the table. He just cares what's in your heart. Amen? Sabi ng Panginoon, let down your nets. Kasi naghuhugas sila ng net. Sabi niya, Jesus, wala namang mga isda. Wala po kaming makitang mga isda, Panginoon. Buong magdamag na kami naghahanap ng mahuhuling mga isda, pero wala. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, ibababa ko ang aking lambat. At nung binaba niya ang kanyang lambat, grabe, ang daming mga isda ang nakuha nila, nakahalos masira na yung lambat nila. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Because you cannot say, sometimes God wants you to feel that you are nothing. Sabi niya, Proverbs 3:5, do not lean on your own understanding. Kapag sa sarili mo lang, wala kang kayang gawin. At imagine that, si Lord, tinanggal niya lahat ng mga isda nung hinuhuli siya ni Peter. Pero nung dumating si Jesus sa kanyang buhay, yung pala, pineprepare pala ni Lord yung maraming isda na makuha niya lahat ng yun. Amen? Sometimes, you think that God is absent in your life. Pero ang totoo, meron siyang ginagawa na hindi mo alam. Ano sabi ni Jesus? You may not know what I am doing now, but you will know after. Are you nasa panahon ka ba ngayon kung saan
hindi mo alam kung ano yung ginagawa sa'yo ng Panginoon? You may not know what God is doing in your life, but you will know after. And God said, I will make you a fisher of men. God showed His power to Peter. Anong ginawa ni Peter? Binitawan niya lahat ng trabaho niya. Binitawan niya yung buhay niya para lang sa Panginoon. He followed Jesus Christ. And that's what we are called to do. We are called to follow Jesus Christ. We are called to follow His footsteps. Kung ano yung mga ginawa niya sa Bible, yun yung mga gagawin natin. Anong ginawa niya sa Bible? Nag-aral, siya ay nagturo ng pag-aaral sa Panginoon. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Siya ay nagpalayas ng mga demonyo. Siya ay nagpangaral sa maraming tao. Siya ay nagpakain sa maraming mga tao. And that's what we must do. Amen? Then Jesus, sabi niya, said, follow me, and I will make you fishers of men. Because there will be a time, mga kapatid, na hindi lahat ng mga nakapaligid sa atin ay mawawala. Magkakaroon po tayo ng rapture. There will be a second coming of Christ. That's why, nung mga panahon na yon, kaya kailangan natin i-share yung salita ng Panginoon para sa mga future generations, para sa sa'yo, para sa sarili mo, para sa mga apo mo, para sa mga kapatid mo, para sa kaibigan mo, para sa kasintahan mo. They need to know Jesus Christ. Because if hindi nila kilala ang Panginoon, sila'y magkakaroon ng eternal death. Eternal death. Wala nang katapusan na lalangoy ka doon sa impyerno. Sisigaw kayo, ayoko na! Nagsisisi na ako! Pero wala nang pagsisisi doon sa impyerno. Sana pala nakinig ako kay Gian. Sana pala nakinig ako kay Joshua. Pero wala. Buong buhay mo, walang kamatayan. Ikaw ay forever na mamamatay doon sa impyerno. At kahit nakaaway ko man, hindi ko hihilingin na mapunta siya ng impyerno dahil napakahirap nun. Imagine, lumalangoy kayo kasama ng mga uod, kasama ng mga demonyo. Pareho kayong sumisigaw doon, pinaparusahan ng Panginoon. Pero hindi yun para sa'yo, kapatid. Amen? Hindi para sa'yo yung impyerno. Kaya nilagay niya si Jesucristo para iligtas tayo. Kaya siya bumaba mula sa langit. Kahit na siya'y hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na siya'y dakila sa lahat, nagpakababa siya para sa'yo dahil mahal ka niya. And that's what God wants to do to Peter. He wants Peter to share the word of God. And there was a time when in Matthew 14:22 to 23, Matthew 14:22 to 23, nandiyan na ba? Nananalangin si Lord. Jesus Christ was praying. Then suddenly, pinauna niya na yung mga disipulo. Sabi niya, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Pagkatapos mag-pray ni Jesus, ang layo na ng boat. Anong ginawa ni Jesus? Siya'y naglakad sa tubig. Wow! Sabi niya, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Next. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted, tama ba ako? By the waves, because the wind was against it. There was a storm. And then naglalakad si Jesus sa tubig. Habang naglalakad si Jesus sa tubig, nakita siya ng mga disipulo. Ano sabi ng mga disipulo? Multo! May multo naglalakad sa tubig.
Takot na takot sila. Imagine that, bumabagyo, hindi nyo makita masyado yung paligid. Tapos may naglalakad kayong nakita. Sabi niya yung Jesus, huwag kayong matakot. Ako to. And sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga talaga yan, sabihin mo, Lord, na pumunta ako sa'yo. Ano sabi ni Jesus? Halika. Halika. Anong ginawa ni Peter? He stepped out on a boat and walked on water. Amen? Kung magkakaroon nga kami ng church si Peter, ang tawag niya is Wow Church. Walk on water church. Ay, sorry po yung joke ko, medyo corny. Joke lang. Ayan. When Peter went out of the boat, he showed God that I am not afraid to go with you, Jesus. I am not afraid to fall. I am not afraid na mag-get out of my comfort zone. Sa dinami-rami ng mga disipulo ng Panginoon, si Peter lang yung nakaisip na umalis sa kanilang comfort zone. As Christians, we should get out of our comfort zone. Hindi porket masaya, hindi porket komportable ka, yun na yung tama. You cannot grow if you put yourself in your comfort zone. Walang growth doon. Kaya nga tayo ini-stretch ng Panginoon eh. Kaya sa tingin mo, ang dami mong problema, ang daming sitwasyon ang dumarating sa buhay mo na hindi mo alam kung bakit ang dami-dami sunod-sunod, hindi nawawala. Because God is stretching you out. God wants you to learn. God wants you to have to level up your faith on Him. Amen? If He didn't give you any problems, if He didn't give you anything na makakagrow sa'yo, wala siyang kwentang Diyos. Kaya Kanya binibigyan ng mga bagay na yan kasi alam niya na kaya mong i-handle yan. At kapag na-handle mo yan, itetestify mo yan sa iba. At kapag tinestify mo yan sa iba, mag-glorify yung pangalan niya. Amen? Hallelujah! Hallelujah, Jesus! When Peter walked on water, ang saya na ni Peter eh. Naglalakad na siya ng parang model. Pero, taon-taon si Heidi, ano ba yan? Pero, nung nakita niya na wala na si Jesus, hindi niya nakita si Jesus, ang nakita niya na yung storm. Ang nakita na niya yung mga problema. Ang nakita na niya na hindi niya pala kaya. Nag-umpisa siyang lumubog. Hello? Nag-umpisa siyang lumubog. At nung siya'y lumulubog, akala niya wala nang pag-asa, akala niya malulunod na siya, pero anong sinabi niya, anong ginawa niya? He called on to Jesus. Sabi niya, "Help me, Lord! Save me, Lord!" Whenever tuwing hindi natin nilalagay yung mga mata natin sa Panginoon, tuwing nakakaligtaan natin magbasa ng Biblia, tuwing nakakaligtaan natin na manalangin, tuwing nakakaligtaan natin na magkaroon ng meditation, na mag-seek sa Kanya, na magkaroon ng date sa Panginoon, doon natin napapansin yung mga problema, doon natin napapansin yung mga mali sa buhay natin, doon natin napapansin yung mga maliliit na bagay na hindi naman karapat-dapat, doon natin napapansin na ang dami-dami palang kailangan kong isipin sa mundo. Pero kapag dahil wala na yung mata mo sa Panginoon, dahil wala na yung focus mo sa Panginoon, yun na yung nakikita mo. Kaya wag mong aalisin yung mata mo sa Panginoon. Wag mong aalisin yung mata mo sa Panginoon. Wag mong aalisin yung pagtingin mo sa Kanya, yung pagpupuri mo sa Kanya. Wag mong aalisin yung pananampalataya mo sa Kanya. Dahil yun yung bagay na tatayo sa'yo. Yun yung bagay na nagbibigay ng kalakasan mo. Amen? Yun yung magiging kalakasan mo. Pero dahil hindi nakatingin si Peter kay Jesus, unti-unti siyang lumubog. Pero alam mo ano nangyari? Anong ginawa ni Jesus?
Sabi niya, help me Lord, save me. Anong ginawa ni Jesus? He stretched out His hand and helped Peter to get up again. Woo! Hallelujah, hallelujah. When you make mistakes, when you make anything na kamangmangan mo, ikaw naman yung may kasalanan. Pero kapag the moment that you pray to God, the moment that you give it to God, the moment that you include God in your issues, He will help you. He will get you up. Ibabangon ka niya ulit. Gagawin ka niyang ulit malakas. Gagawin ka niya ulit na karapat-dapat. Lilinisin ka niya at pagagalingin ka niya. Hallelujah. Is it because of you? No. It is because mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit nasa tingin mo, sa buhay ko, ako na lang example ko. Ang dami kong mga kabalastugan, tama ba? Ang dami kong maling mga ginawa. Pero si Lord, inaayos niya lahat ng bagay na yun. Sino nakaranas ng ganun? Kasalanan mo naman pero inayos ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Don't take, wag mong iaalis yung paningin mo sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus kay Peter? Ang liit naman ng pananampalataya mo. Bakit ka nagduda? Hello? Bakit ka nagduda? Thank you po. Bakit tayo paulit-ulit na nagdududa sa Panginoon? Akala natin, hindi masakit yun sa Panginoon kapag nagdududa tayo. One of the reason why you are doubting God is because you don't know God. And you focus on wrong things. Hindi kasi yung paningin mo sa Kanya eh. Kaya ka nagdududa kasi nagtitiwala ka sa sarili mo. Kaya ka nagdududa kasi nililimitahan mo yung kapangyarihan ng Panginoon sa paningin mo. Kaya tayo nagdududa kasi may tiwala ka sa sarili mo. Pero mga kapatid, tao lang tayo. Hindi natin kayang gawin lahat. Nung bata ako, gusto ko maging doktor, maging astronaut, maging architect, maging lawyer, lahat na lang. Kaya mo ba yon? Lahat trabaho mo na? Hindi, di ba? Isang bagay nga lang yung pinagfufokusan mo, ang hirap na eh. Kasi tao lang tayo, hindi natin kaya yun. Meron tayong mga limitasyon. Kaya ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Kasi the moment that you trust in the Lord, the moment that you will do miracles, that He, na itataas ka niya, makakagawa ka ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. Katulad ni Peter, nakalakad siya sa tubig. And it's because of Jesus. Amen? And if you think na hindi ka makalagpas dyan sa problemang mong yan, sa tingin mo na parang wala ng pag-asa, na para bang wala nang hope, na wala namang magpo-provide eh. Ang dami kong pangangailangan, ang dami kong gustong bilhin. Pero wala. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon sapagkat nandirito ka pa rin ngayon at malakas at nagpupuri sa Kanya. Bakit? Dahil He provides everything you need. From nothing into something. I was so feeling down dahil sa maraming mga problema sa business,
imbes na blessing, nagkaroon pa ng mga gastos dahil sa nangyari last Sunday. Alam mo yun, parang ang dami-dami kong stress. Pero nung umattend ako ng prayer meeting, para bang ang saya-saya ko. Yung anxiety ko, pinalitan ng Panginoon ng joy. Hallelujah. In my weakness, He is my strength. Hallelujah. Kahit na naghihirap ka, alam mo, payayamanin ka ng Panginoon. Na kahit na nadadown ka, bigla-bigla ka na lang magiging masaya. Bakit? Hindi yun dahil sa gawa mo. Hindi dahil yun sa mga kagagawan mo. Pero dahil yun yung presensya ng Panginoon na kumikilos sa buhay mo. In your weakness, He will be your strength. Aminin mo sa sarili mo na mahina ka. Aminin mo sa sarili mo na wala kang kayang gawin, na wala kang disiplina, wala kang self-control, na ang dami mong kasalanan. Pero dahil sa mga bagay na yan, dun mas lalong lumalakas yung Panginoon sa buhay mo, na kahit na gaano ka kamahina sa tingin mo, na kahit gaano ka kadumi sa sarili mo, kaya ka niyang gamitin. Kaya niyang gamitin yung sira mong buhay at kaya ka niyang ayusin. Hallelujah, hallelujah. Jesus was crucified on the cross. Alam mo ba kung gaano kalaki yung pako na ginamit kay Jesus? Siguro maliit pa yung isang dangkal ko. Ang laki-laki nung ginamit na pako kay Jesus Christ. Sinampal-sampal siya. Dinura-duraan ang ating Panginoon. Sinipa-sipa ang ating Panginoon. Ang tawag doon, nilatigo ang Panginoon. The cross, sobrang sakit ng ginawa sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo. They crowned Him. They crowned Him with thorns. That's what Jesus did for you. Ang laki ng pako. Ang laki ng pako na ginamit kay Jesus. Para lang bayaran yung kasalanan mo. Anong ginawa ni Jesus? Dito sa earth natin, kapag nagkaroon ka ng kasalanan, kapag nakasuhan ka, kapag may ginawa kang mali, you will go to prison 10 years, 50 years, 80 years, or kapag mababaw lang yung iyong kaso, magbabayad ka lang ng pera. Lahat ng kasalanan may kabayaran. At yung kasalanan mo, dahil sa kasalanan mo, deserve mong mapunta sa impyerno. Yun yung kabayaran ng kasalanan mo. Walang perpekto sa mundo. Amen? At dahil makasalanan ka, impyerno ka. Pero ang Panginoon, binayaran niya yan sa'yo in just 3 days. Woo! Hallelujah! That is my Jesus Christ! He paid it all! Binayaran niya na yung kasalanan mo! Tinapos na niya yan doon sa krus ng Kalbaryo! Hallelujah! 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 Let's give time to worship God! Hallelujah! I wanna share the word of God talaga sa maraming tao. But anong ginawa ni Peter? Anong ginawa ni Peter, mga kapatid? Sabi niya, Lord, hindi kita iiwan. Kahit na iwan ka man ng mga disipulo mo na yan, ako lang yung matitira sa'yo. Anong sabi ni Jesus? Sus, bago tumilaok yung manok, i-deny mo ko ng 3 beses. Ano sabi ni Peter? Ha? Hindi yan. Mahal kita, Panginoon. Never kitang i-deny. I will stay sa presensya mo kahit na anong mangyari. Nung moment na pinapako na na pinapersecute na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, He denied Jesus Christ
may babaeng kumausap kay Peter. Sabi, di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Hindi ko kilala yun. Ano pinagsasabi mo? Tapos may nagsabi na naman isa, hindi, ikaw yun eh. Kasama ka ni Jesus mag-share ng word of God, di ba? Ang sabi niya, promise, mamatay man ako, hindi ko kilala yung taong yan. Anong ginawa? Meron pang isa. After mga isang oras, sinabi niya, kilala talaga kita eh. Alam ko kasama ka ni Jesus eh. Anong sabi ni Peter? Wala akong alam sa sinasabi mo. I don't know Jesus. Alam mo yun, the moment na he denied Jesus Christ, tumunog, narinig niya yung tilaok ng manok. At tumingin sa kanya si Jesus. At na-realize niya, naalala niya yung sinabi sa kanya ni Jesus. Na i-deny mo ko 3 beses bago tumilaok ang manok. Anong ginawa ni Peter? Imagine that, mga kapatid. The man who was with Jesus for 3 years, kasama niyang kumain, kasama niyang makipagtawanan, kasama niya na nakikita niya nagsasuffer si Jesus, na pinipersecute siya ng maraming pariseyo, kung anong ginagawa kay Jesus, dinuduraan siya, sinasapak siya, tapos siningnan siya ni Jesus kasi dininay niya si Jesus. Ang sakit nun para kay Peter. Anong ginawa niya? Anong sabi niya doon sa Bible verse na yun na, he wept bitterly. Hello? Umiyak siya ng napakapait dahil dininay niya yung Panginoon. Grabe. Ang sakit nun para sa Panginoon. He denied Jesus. We are messed up humans. The man who served him, the man who washed his feet, he denied him 3 times. Ang sakit nun, ang ginawa ni Peter, umalis siya sa panonood kay Jesus, kung anong mangyayari kay Jesus. Umalis siya, tapos umiyak siya ng mapait na iyak. How can he do that to that God, to that Messiah that saved him? We are so sinners, mga kapatid. Sometimes we have 2 faces. Sometimes we think that we are holy. Pero minsan tayo ay crazy. Minsan akala mo Kristiyano ka tuwing linggo, pero kapag Monday na, kausap mo na yung kapatid mo, ay bay, hindi ka na mukhang Kristiyano. Aminin man natin sa hindi, mga kapatid, we are weak humans. We are not enough. But Jesus is enough in our lives. Amen? Anong ginawa ni Jonah? Si Jonah, mga kapatid, hindi niya sinunod ang Panginoon. Hindi niya sinunod yung Panginoon. Anong ginawa niya? Pumunta siya ng Tarsis. At doon niya, gusto niyang takasan yung will ng Panginoon. Pero ano nangyari sa buhay niya? Kahit kailan hindi mo matatakasan yung will ng Panginoon sa buhay mo. Sabi niya sa Psalms, the steps of a good man are ordered by the Lord. Whether you like it or not, when He called you, you have to do His will, kahit tumakas ka pa. Amen? Anong klaseng tao si Jonah? Si Jonah, ayaw niyang i-share yung word of God kasi ayaw niyang maligtas yung ibang tao. Kasi yung mga taga-Ninive, mga siraulo at mga ano bang tawag doon? Sobrang lakas ng kanila, sobrang taas ng kanilang mga kasalanan. Kaya sabi niya, bakit mo ba papatawarin yan, Lord? Imagine that thinking that comes from Jonah. Imagine Naomi. She thought na wala na siyang kwentang tao.
She thought that dahil namatay yung kanyang dalawang anak, namatayan siya ng kanyang asawa, halos lang lahat ng mga minamahal niyang lalaki na wala na. Pero yung Panginoon, napakagaling, no? The steps of a good man are ordered by the Lord. Did you know what Naomi is lola of Jesus Christ? She's a great-great-grandmother of Jesus Christ. Si Moises, he knows that he is called by the Lord. Dahil ang nag-alaga sa kanya, simula bata pa lang siya, yung kanyang ina. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Alam niyo to. Dahil nakuha siya ng prinsesa doon sa may tubig, sa may ilog, sabi niya, sinundan niyo ni Miriam at sabi ni Miriam, meron akong kilala na pwedeng mag-alaga dyan. So ang ginawa ni Miriam, binigay niya dun sa mama niya. At ang mama niya, sinabi niya na you are a prince of Egypt. You will be a prince of Egypt. Pero ang totoo, Israelita ka. He shared that he is a prophet, that he is called by the Lord. Pero anong ginawa ni Moises? Dahil sa tingin niya, sa sarili niya, nagtiwala siya sa sarili niya na tinawag ako ng Panginoon. Kailangan ko may gawin para iligtas yung mga taos dito sa mundo. Mga Israelita mula sa Ehipto. Anong ginawa niya? He murdered someone. The first family in the whole world, Adam and Eve. Pinatay ni Cain si Abel. Ganon yung mga tao, mga kapatid. We are so full of hypocrisy. We are so full of ourselves. We are sinners. Meron tayong mga kabaliwan na sign na kahit na aminin mo man sa hindi, ang dami nating mga pagkakamali. But God wants to restore you. Amen? God wants to change your life. God wants to move in your life. Gusto niyang baguhin yung buhay mo. Anong ginawa ni Jesus kay Peter? Sobrang sakit ng ginawa ni Peter kay Jesus. Sa tingin mo ba mapapatawad mo yung sarili mo kapag dininay mo si Jesus ng 3 beses, tapos tiningnan ka sa mga mata ni Jesus bago siya mamatay, noong mga panahon na yun? I believe that Peter could not forgive himself. Peter became depressed na imbes na i-share yung word of God after Jesus died. And then he thought, wala na. Anong ginawa ni Peter? Bumalik siya sa pagiging mangingisda. Bakit? Kasi alam niya na wala na. Yun na yun. Pero ang Panginoon, hindi ganon. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung na makitid yung pag-iisip mo ang Panginoon. Sabi niya, my thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. Amen? Basahin nga natin sa John chapter 21 verse 15 to 21. John chapter 21 verse 15 to 21. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you, Jesus said. Jesus said, feed my lambs. Next. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very
Truly, I tell you, when you were younger, you were dressed yourself and went where you wanted. But you are old, you will stretch out your hand, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me?" Ang galing ng Panginoon. Kasi when Peter denied him 3 times, God restored him 3 times. Yung sa tingin mo na ang dami mo ng pagkukulang sa Panginoon, He forgives you and He's giving you another chance. He's giving you another chance. Kaya kung sa tingin mo, I am falling again and again, Panginoon, parang wala namang nangyayari sa faith ko sa'yo, parang wala namang nangyayari sa relasyon ko sa'yo, just keep on going. Just keep on doing what God has called you to do. Anong ginawa ni Peter? He continued to worship God. He continued to feed the lamb. Anong ginawa niya? Lord God, you restored me. You healed me, God. And because I will do all these things, because I love you, Lord. If you love the Lord, sino nagsabi ditong mahal niya ang Panginoon kanina? Peter loved Jesus Christ. Peter loved Jesus Christ. And what Peter did, He healed many people. Kung babasahin mo yung Acts, ang dami niyang mga ginawang grabing mga kapangyarihan ng Panginoon pinakita niya. He healed the lame man. Sabi niya, may nanlilimos sa kanyang since birth, hindi siya nakakalakad. Nanlilimos sa kanya, anong sabi ni Peter? Wala man akong pilak, wala man lang ako may bigay sa'yo, pero ang ibibigay ko sa'yo, yung kagalingan na nanggagaling kay Kristo. Anong ginawa ng pilay na yon? Siya'y tumakbo at nagpuri sa Panginoon. God will use you even you make mistakes. God will use you even you think that you are weak. God will use you even if you think that you are not enough, because God is enough in your life. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He was crucified upside down. Buong buhay ni Peter binigay niya kay Lord. Bakit ano yung huling conversation niya kay Lord? If you love me, feed my lambs. Do you love me? Do you love me? Buong buhay ni Peter, he shared the word of God. He healed the sick. Kung wala si Peter, baka hindi na share sa atin hanggang ngayon sa atin yung word of God. He did that. He did all of that because he loved Jesus Christ. Nung namatay siya sa krus, pabaliktad na krus, kinrucify si Peter. Ano kaya yung nasa isip ni Peter nung time na yon? Mga kapatid, Lord, ginawa ko yung pinapagawa mo, Panginoon. Dahil mahal kita, binigay ko yung buong buhay ko sa'yo, Panginoon. Pinakain ko yung mga anak mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus. In my weakness, oh God, you are my strength, oh God. Hallelujah. How about you, mga kapatid? Can you say, I love you, Lord? Can you say, I love you, Lord, until now? If you love the Lord, share His word. Amen? If you love the Lord, give your whole life to Him. And you know what is the price? What is the price of all of that Peter did? Nakasulat na yung pangalan niya doon sa book of life.
Si Charlie Kirk, he died sharing the Word of God. Nakasulat na yung kanyang pangalan sa Book of Life. And that is what I wanna ask you, mga kapatid. Tanong mo ang katabi mo, nakasulat ba yung pangalan mo? Can I ask every one of you guys to stand up? Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord and tell Him, Lord, I love you. I love you, Lord. Thank you for stretching out your hand for me. Thank you kasi sinasalo mo ko tuwing nadadapa ako. Thank you kasi binibigyan mo ko ng lakas tuwing nanghihina ako. Thank you, Lord, because I may think that I am stupid. I am full of dirt, Panginoon. Napakadumi ko sa buhay na ito, Panginoon. But Lord God, you are my strength, O God. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Even if we suffer, even if maging kamatayan man, yung kapalit ng pananampalataya natin sa Panginoon, gawin natin yung nararapat sa Panginoon. Oh, Jesus. I don't want anything but you. You're more than everything. Come on, church, let's worship the Lord. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Huwag mong tingnan yung nasa harapan mo, nasa gilid mo. This is the time to worship God. Hallelujah, hallelujah. Now that I'm yours and you are mine, our love is a secret that I found. I spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Just give me Jesus. Give me Jesus.